Sa video ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa isang kwento ng takot at bighati na naganap sa malamig na lungsod ng Baguio. Isang batang babae na si Mika ang makakaranas ng hindi maipaliwanag na kababalaghan sa kanilang bagong bahay. Habang sinusubukan niyang mag-adjust sa bagong kapaligiran, makakarinig siya ng mga kakaibang tunog at bulong na magpapayanig sa kanyang kaluluwa. Abangan kung paano haharapin ni Mika ang nilalang na nagtatago sa dilim at kung paano magwawakas ang kanyang bangungot. Si Mika, isang 16 taong gulang na estudyante, ay nakahiga sa ilalim ng makapal na kumot sa kanyang bagong kwarto sa isang lumang bahay sa Baguio. Ang temperatura ay napakababa at kahit nakabalot siya ng kumot, nararamdaman niya pa rin ang lamig na tila gumagapang sa kanyang balat. Habang nakatingin sa kisame, naririnig ni Mika ang mga tunog ng kahoy na tila humihinga at mga alingawngaw ng mga yapak sa lumang sahig. Ang tunog ng hangin sa labas ay nagbibigay ng karagdagang lamig at kaba. Isang gabi, habang sinusubukan niyang magpahinga, nagising siya sa mahina at paulit-ulit na tunog ng pag-ugong. Tila may isang bagay na gumagalaw sa itaas ng kanyang kama. Sa unay inisip ni Mika na hangin lang ito, ngunit napagtanto niyang ang tunog ay nagmumula sa itaas niya at hindi sa bintana. Ang tunog ay nagiging mas malinaw at mas malapit, na parang may isang nilalang na nagmamasid sa kanya mula sa kisame. Habang nakikinig si Mika, tumigil ang tunog at napalitan ng isang nakakakilabot na boses na bumubulong, "Huwag kang titingin." Ang malamig na hangin ay tila mas lumamig pa at ang kanyang puso ay nagsimulang magpintig ng mabilis. Natakot si Mika nang mapagtanto niyang ang tunog ng pag-ugong ay aktwal na paghinga ng isang nakakatakot na nilalang sa itaas niya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit, takot na baka may makita siyang hindi ka nais-nais. Ang gabi ay tila napakahaba sa takot hanggang sa sumikat ang araw. At ginising siya ng kanyang ina para pumasok sa eskwela. Ang liwanag ng araw ay nagbigay ng kaunting ginhawa, ngunit ang takot ay nanatili sa kanyang puso. Sa kabila ng liwanag ng araw, hindi maalis ni Mika ang takot na naramdaman niya noong gabi. Ang kanyang mga mata ay tila laging naghahanap ng anino sa bawat sulok ng bahay. Sa eskwela, hirap si Mika na manatiling gising at napagalitan siya ng principal dahil sa kanyang kawalan ng konsentrasyon. Pag-uwi niya, kinatakutan niya ang gabi. Pagkatapos ng hapunan, natulog siya na bukas ang pinto at nakabukas ang ilaw sa landing para sa kaunting aliw. Sa eskwela, hirap si Mika na manatiling gising. Ang kanyang mga mata ay mabigat at ang kanyang isip ay puno ng mga imahe ng nilalang na narinig niya kagabi. "Mika, ano ba? Nakikinig ka ba?" Tanong ng kanyang guro na si Mrs. Santos na halatang inis na. Napagalitan siya ng principal dahil sa kanyang kawalan ng konsentrasyon. "Ano bang nangyayari sa'yo?" Tanong nito, ngunit hindi makasagot si Mika. Ang kanyang utak ay tila nasa ibang mundo. Isang mundo ng takot at dilim. Pag-uwi niya, kinatakutan niya ang gabi. Ang bawat tunog at bawat anino ay tila may dalang banta. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang pinto ng kanilang bahay. "Mika, okay ka lang ba?" Tanong ng kanyang ina, ngunit tumangulang siya at dumiretso sa kanyang kwarto. Pagkatapos ng hapunan, natulog siya na bukas ang pinto at nakabukas ang ilaw sa landing para sa kaunting aliw. Ang liwanag ay nagbigay ng kaunting ginhawa, ngunit ang takot ay hindi tuluyang nawala. Bumalik ang nilalang at ang paghinga nito ay naging mas malakas. Ang tunog ay tila mas malapit at mas nakakatakot, na parang ito ay nasa tabi na lamang ng kanyang kama. "Huwag kang titingin," muling narinig ni Mika ang boses na nagsasabing. Kinailangan niyang tiisin ang isa pang gabi ng takot. Ang kanyang katawan ay nanatiling nakapikit at nakabalot sa kumot, takot na baka may makita siyang hindi ka nais-nais.
Kinabukasan, tumanggi si Mika na manatili sa bahay ng mag-isa takot sa nilalang. Bakit ka ba ganyan ngayon? Tanong ng kanyang ama. Ngunit hindi siya makasagot ng maayos. Ang kanyang mga magulang ay nagtataka sa kanyang biglaang pagbabago ng ugali. Ngunit hindi nila ito masyadong binigyan ng pansin. Sa eskwela, muli siyang napagalitan dahil sa kanyang pagod at kawalan ng konsentrasyon. Mika, kailangan mo nang mag-focus, sabi ng kanyang guro. Ngunit wala siyang magawa upang tulungan siya. Nang gabing iyon, lumapit ang nilalang at nagdesisyon si Mika na harapin ito. Hinila niya pababa ang kumot at mabilis na umikot, ngunit wala siyang nakita. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis at ang kanyang mga mata ay naghanap sa bawat sulok ng kwarto. Iniwan niyang nakabukas ang ilaw at sa wakas ay nakatulog ng mahimbing. Ang kanyang katawan ay pagod na pagod at ang liwanag ay nagbigay ng kaunting ginhawa. Nagising siya na pakiramdam ay maayos at inisip na tapos na ang kanyang bangungot. Ang kanyang mga mata ay maliwanag at ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-asa, hindi niya lubos na naalis ang takot. Ang kanyang mga mata ay laging naghahanap ng anino at ang kanyang puso ay laging nag-aalala na baka bumalik ang nilalang. Ngunit ang dilim ay hindi basta-basta nawawala at may mga bagay na hindi madaling kalimutan. Maayos ang naging araw ni Mika at naramdaman niya ang kumpiyansa. Sa wakas parang bumalik na sa normal ang lahat. Napansin ng kanyang mga kaibigan ang kanyang pagbabago. "Uy Mika, parang blooming ka ngayon ah," biro ni Jenny. "Oo nga, parang wala ka ng problema," dagdag pa ni Carlo. Napangiti si Mika kahit papaano'y nakaramdam siya ng kaunting aliw sa kanilang mga kwentuhan. Matapos ang detention, umuwi si Mika. Pagdating niya sa bahay, madilim at tahimik ito. "Ma, pa?" Tawag niya pero walang sumagot. Ang kanyang puso ay nagsimulang magpintig ng mabilis at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang pinto. "Nasaan na kaya sila?" Bulong niya sa sarili habang sinusubukang kalmahin ang sarili. Habang hinahanap ang kanyang pamilya, natagpuan niya ang mga walang buhay na katawan ng kanyang mga magulang at kapatid na nakaupo sa kanyang kwarto. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi ito totoo," pabulong niyang sabi habang lumalapit sa kanila. Narinig niya ang paghinga ng nilalang sa likod niya at ang boses na nagsabi, "Tumingin ka." Ang kanyang mundo ay biglang bumagsak at ang kanyang puso ay napuno ng takot at bighati. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. Si Mika ay naparalisa sa takot habang nararamdaman ang malamig na hininga ng nilalang sa kanyang batok. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit, takot na baka may makita siyang hindi kanais-nais. Ang boses ay muling bumulong, "Ngayon, ikaw na ang susunod." Ang kanyang katawan ay tila naging bato at ang kanyang puso ay puno ng takot. Ang eksena ay nagdilim at ang huling narinig ni Mika ay ang kanyang sariling sigaw habang siya ay hinila papunta sa kadiliman ng kanyang kwarto. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at ang kanyang puso ay puno ng pighati. Ang kanyang bangungot ay naging realidad at ang dilim sa Baguio ay tuluyang nilamon ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit at ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Ang dilim ay naghari at wala nang liwanag na makakapagbalik kay Mika. Ang kwento ni Mika ay nagtuturo sa atin na hindi lahat ng dilim ay kayang takasan. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, tandaan huwag kang titingin,
Baka ikaw na ang susunod.